Hi, good morning everyone. It's me again, Ate Jackie. Welcome to Life is Real. So, yan. Ano po ang Life of Real natin? So, naniniwala ba kayo sa angel? Yan. Mga anghel. Okay. 'Di ba kahit sa Bible noon na nagkatawan yung tao na yung angel ng tao, 'di ba si Maria na nung nagbuntis siya, nagpakita ang isang anghel sa kanya, sinabi niya siya ay magbubuntis, 'di ba? And then nung namatay naman si Jesus Christ, 'di ba may isang anghel na nagpakita kay Mary din. At sinabi niya na wala na dito yung hinahanap mo at siya ngayon ay nag-raise up na siya, no, na kay Lord na siya, nasa kanyang Father, 'di ba? Nasa heaven na siya. So, yun yung mga angel. So, may kwento ko lang nung panahon din noon na nagmi-mission ako sa Cambodia. Meron din pong isang anghel na nagkatawang tao. Kasi po, at that time, from Vietnam to Cambodia, isasakay ka ng bus, and then mag-exit ako noon. I was in Cambodia and then I will exit in Vietnam. At yun po, may malaking parang dagat, no, na kailangan may boat doon na itatawid lahat ng mga sasakyan para makapunta ka ng Vietnam. So ganun po ang nangyari, at that time na naghihintay kami ng yung boat na papunta sa Cambodia at lilipat. So nag-stop over muna siya. And then tamang-tamang pag-stop over, so syempre kailangan natin pumunta ng CR. So yun, then tinanong ko naman kasi di ba sila gaano nakakapag-usap, no? And then after that, punta ako ng CR. Pagbalik ko, wala na po yung bus. Nakita ko nakasakay na siya ng barko, patawid na, maliit na. So talaga nandun na, malapit na sila doon sa land ng Cambodia, ay ng Vietnam. So tinitan ko, paano kaya yan? Paano ako? I was thinking na, sabi ko na pagbalik niya, sasakay ulit ako, hintayin ko na babalik, tapos siguro yung bus naman isihintayin ako. And then marami naman na mga sasakyan na nakapark doon. Sabi nila, sakay ka sa amin kasi ihahatid namin, habulin natin yung bus. Pero syempre pag ganun, ayaw ko din dahil di ko alam kung talaga bang, syempre pag nakasakay ka ng sakyan na, baka itawid ka o ipunta ka sa iba, diba? So hindi ako comfortable for that. And then nagtanong-tanong ako sa mga pulis, di rin nila ako maintindihan, kasi iba yung dialect nila. At may lumapit sa akin na isang babae na sabi niya, I know 2 words English, sabi niya, little English and I go Vietnam. Yun lang po. And then hinawakan niya yung aking kamay na para akong baby, na hinawakan niya yung kamay ko. And then at the same time, may kampante, may peace of mind naman po ako. And then yun, hanggang hinintay namin yung pagbalik ng boat. At alam nyo, parang tinalon namin, di ko alam kung hinakbang namin yung boat papunta doon. And then nasa loob na kami, nakampante ako na hindi niya ako iniiwanan. And then pagka-land namin doon sa Vietnam, at yun, tamang-tama hinintay pala ako ng conductor nung bus. At nung bumalik na at tinurn over ako nung babae na humawak sa akin, at sabi niya na ito na yung sa salita nila, ito na yung naiwan. And then sabi ko doon sa conductor, bakit niyo ako iniwan? Nagdadaldal ako. And in front of me, talaga alam niyo po, nawala yung babae. Ang plano ko sana ay magpasalamat sa kanya at ihag ko siya kasi kinomfort niya ako at that time na ginabayan niya ako papunta doon. Pero nawala po siya. At yung babae yun, alam niyo po, nagkatawang tao siya na parang Vietnamese, na maliit siya, na talagang maganda. Tapos lahat po ng ngipin niya ay puro ginto. Nung pagtingin ko, sinong umiti sa akin, puro ginto na talaga. Sabi ko, ha? Uso pala ang mga ginto dito. Sabi ko, kaya natuwa ako noon sa ngipin niya. So yun po yung naranasan ko noon, na meron po talagang anghel, no? Once na nagpray kayo at gagabayan kayo, nandyan po ang mga anghel na isend ng Panginoon. So muli po, shalom, shalom, and God bless you all. Bye for now.